Sa panahon ng ating mga pagsubok, minsan ramdam natin na parang hindi natin kasama ang Panginoon. Oh, praise God. Ano pa nangyari? Parang hindi yata dinidinig ng Panginoon yung prayers ko, hindi yata kami sinasamahan ng Panginoon. Oh, may problema kami ngayon, napakabigat, no? Praise God. Sabi dito, manatili ka pa rin magpakumbaba. Praise the Lord. Praise God. Marami po hindi nakapagtiis, no? Sa panahon ng pagsubok, ibig magpakumbaba, sinisisi na ang Panginoon. Praise God. No? Nagre-reklamo na. Bakit ba ganito? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. No? Kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, nawala yung mga kaibigan ko. No? Inaaway na ako ng kapitbahay ko. No? Praise God. Kasi nga, nagliliwanag ka na eh. Amen. Praise the Lord. Dati, hindi ka nila nakikita, hindi ka napapansin, nasa dilim ka eh. No? Nagtumanggap ka sa Panginoon, no? Tumatawa si sister. Praise God. No? Nagtumanggap ka na sa Panginoon, nagliliwanag ka na. Praise the Lord. Nakikita ka na. Para ka na daw manggang hinog. No? Nakakasilaw yung manggang hinog. No? Kapag hinog na, ang dami ng babato dyan. Pero nung hilaw pa, hindi pinapansin. Amen. Come on. Praise God. Ganun po ang maglingkod sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Sa panahon man daw ng pagsubok, kahit ramdam mo na parang wala kang kakampi, manatili kang magpakumbaba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Inaantay lang ng Panginoon kung ano ang maging reaction mo. No? Praise God. Alam niyo po, I don't know kung na-share ko sa inyo ang patotoo, no? Sigit po ang aking testimony. Praise God. Nung time na si Mark Jan pa lang, yung aming, sabihin na natin, anak, no? Baby. Praise God. Siguro 6 years old siya at the time, or 5. Sama-sama namin yan sa cart. Kasi ang anak buhay namin, nagtitinda sa mga school, na may cart kami, yung padyak. Tapos nandun, halos ang daming karga, may mani, fishball, scramble, no? Lahat ng bowl. No? Nandun. No? Praise God. No? Ay nung recess, ang dami bata, hindi yan. Kanya-kanya kami ni Sister Christy bigay. Si Mark dyan, nakaupo lang doon sa cart, kumakain ng fishball. Siyempre may steak. Natapos ang recess, nawala si Mark dyan. Nung tinignan namin, kasi dito yan, sa harap dito meron pa dito, nandito siya sa may, nakasakay. Nahulog na pala. Nahulog siya, nakatuwad, nang inano ni mama niya, inangat, yung stick ng fishball, tumusok dito, tumagos sa kabila. No? Praise God, wala po kaming ibang naisip, kundi dalhin siya sa ospital. Highway naman yung kalsada, pinadala ko sa kanya sa ospital. Sabi ko, itakbo mo na sa ospital. At kahit may tumatawag pa bibili, hindi ko na pinansin, umuwi na rin ako. At ano po inuwian namin? Alam niyo kung ano yung bahay namin? Simbahan. Praise ang God. bahay namin. Praise God. Sa simbahan kami nakatira. Oh, praise God. Kami ang caretaker, kami rin ang nagpapagamit sa church. No? Praise God. Wala po akong ginawa, kundi tumawag sa Panginoon. Praise the Lord. Nagpakumbaba. Praise God. Nagpakumbaba po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po kami kung meron mo kaming nagawang kasalanan at kung ano man. Hindi ko po maintindihan kung bakit nangyayari ito sa amin, pero hindi ko po kayo sinisisi. Praise the Lord. Dahil alam ko po, meron kayong kaparaanan. Amen. Meron kayong dahilan. Thank you, Jesus. Alam niyo mga kapatid, umuwi sa service, dala yung bata. Sabi ko, ano nangyari? Yung bata, parang walang nangyari. Tumatalon-talon, umaawit, ang sigla-sigla. Ang sabi ni Sister Christy, ayaw niyang magpaturok, ayaw niyang magpa-injection. Kaya daw niya. Wala naman daw sakit. Sabi ko, marahil dininig ng Panginoon ang ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa time po na yung mga kapatid, bahay, wala po kami bahay. Wala. Kahit nga dito, nung lumipat kami, wala naman kami bahay pagsimula dito. Ang bahay namin, simbahan. Simbahan talaga siya as is ganito. Yung hindi pa ito na nagawa, kasi ngayon ganda na no? Ganda na. Ganun ang simbahan na tinutuloyan namin. Ako, pumupunta lang doon yung pastor namin. I don't know, kilala ni Pastor Orly, Pastor Cesar Nuega.
no? Bacolod City. Actually, nakarating nga doon si Brother Peter at doon din niya ako pinuntahan sa simbahan, sa church na yun. No? Nagpapagamit na po kami na sa Panginoon sa panahon na yun. No? Praise God, kahit wala pa si Mark. Kaya, Sister Christy, pasalamat nga dapat sa akin yan. Ako ang nag-convert niyan sa kanya, Pastor. Praise the Lord. Praise God. Hindi ko lang nasabi noong Valentine's, no? Hindi ko lang nasabi. Couples night. Umuwi ako ng Bacolod, sumunod po yan, galing Cagayan de Oro. Madam Pierre. Nice one, Madam Pierre. Hallelujah! Dahil may dahilan ang Panginoon. Amen. Gusto ng Panginoon na i-win din siya sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah! Wala na po yun. Baka saan pa tayo mapunta. Praise God, no? Hallelujah! At salamat sa Panginoon, lahat kami, no? Praise God, maliban kay Matthew James na isip bata pa, no? Praise God, nagpapagamit sa Panginoon. Hindi ko makalimutan, Pastor, sinabi ng aming dating pastor doon, sabi niya, Brother Joey, ito lang ang bilin ko sa iyo. Kahit saan kayo dalhin ng Panginoon, magpagamit ka sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Kaya, kung saan ba kami mapunta mga kapatid, wala kaming unang hinahanap. No? Ang tinatanong ni Sister sa akin, saan tayo titira? Huwag muna yung hanapin natin. Hanapin natin ang church ng Panginoon. Amen. Hanapin natin ang simbahan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ang mag-guide sa atin kung saan niya tayo i-guide. Hallelujah! Jesus. Hallelujah. Praise God! Praise Kaya sa ulit mga kapatid, sa lahat ng pagsubok sa ating buhay, alam ko, mas marami pa kayong pagsubok kumpara sa akin, no? Sa amin, pero ang sabi ng salita ng Panginoon, manatili tayong magpakumbaba. Amen. Manatili tayong magpakumbaba. Just like King David, no? Si Amen. King David, nagkamali, no? Nagkasala din. Hindi naman perfect siya ang David, no? Kasi yung kanyang sundalo na si Uriah ba yun? Uriah? Oh, nilagay niya doon sa unang labanan para mamatay kasi may plano siya doon sa kanyang asawa ng kanyang sundalo. No, hindi perfect siya ang David, pero pinili siya ng Diyos, no, para maging hari kapalit ni Haring Saul. Praise God! Kasi si Haring Saul, for the first time, kasama niya si Prophet Samuel. Praise God! Sa una, napakaganda ng pakikitungo ni Haring Saul. No? Praise God. Kaya halimbawa ko po sa inyo si Haring Saul dahil what we are talking now is about pride and to be humble in the sight of God. O si Haring Saul, nung una pa lang, napakaganda ng pakikitungo niya sa mga Israel, no? Saka sa kay Prophet Samuel. Pero nung sunod, nung parang komportable na siya sa kanyang pagiging hari, hindi na siya nagpapasakop kay Samuel. As a prophet, as a messenger of God, na kung ano ang gagawin niya, dinadaan ng Panginoon kay Samuel para iabot, iparating kay Saul. Dumating ang time, lumaki ang ulo ni King Saul, no? Ni Haring Saul, hindi Saul, no? Kasi sa tingin niya, hari ako, bakit ako magpapasakop kay Samuel, no? Praise God. Ating talata kanina, no? Kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. No? Manatili kayong magpakumbaba. Clothed with humility. No? Praise God. Sa buhay ni Haring Saul, dumating ang punto na hindi na siya marunong magpasakop. Hindi na siya marunong magpakumbaba. No? Praise God. Hindi na niya sinusunod yung mga dinideliver sa kanya na utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Kaya anong nangyari? Mga kapatid, inalis siya ng Panginoon sa pagiging hari. Tinanggal siya ng Panginoon. Nakiusap pa siya kay Samuel, napatawarin siya, pagbigyan siya, pero ang Panginoon ang nagsabi. Panginoon ang nagsabi kay Samuel na hanggang diyan ka na lang. No? Sabi ni Samuel sa kanya, sabi, pahabain pa ng Panginoon yung paghahari mo.
pamumuno mo sa Israel. Pero dahil hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, dahil sinuway mo Panginoon, sabi ng Panginoon, hanggang dito na lang ang iyong pagkahari. Praise God. Kaya totoo po ang salita ng Panginoon na ang nagmamataas sa kanyang sarili ay binababa ng Panginoon. Amen. At kung sino yung nagpapakumbaba ay tinataas naman ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sino po pinalit kay Haring Saul? Si King David. David. Sino ba si Haring David? Isang shepherd's boy. Taga-alaga lang ng tupa. Akalain mo gawing hari. Praise Kapag God. ang Panginoon po ang kumilos sa buhay mo. Praise the wala Lord. pong imposible. Hallelujah. Pwede kang gawing leader ng Panginoon. Amen. Kahit mababa ang iyong posisyon. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Dahil nakitaan ng Panginoon si Haring David na nagpapasakop. Marunong magpakumbaba sa kanyang sarili. Praise God. Ganun po ang ating Panginoon. Ang sabi kanina sa ating isa't isa, galit ang Diyos sa mayabang. Kaya ganun ang nangyari kay Haring Saul, nagalit siya. Dahil nandun na ang pagyayabang ni Haring Saul. Hindi ko na po isa-isahin. Praise God, si Haring Saul ay nagpagawa ng monumento. Praise God, nandiyan po yan sa 1 Samuel, mababasa natin yan. Para Para tingalain siya ng tao, hindi siya makalimutan ng tao. Di ba ganun naman? Pagka may nagpapagawa ng monumento dyan, lagi nakikita ng tao. Para Para malala lagi ng tao, di ba? That is pride. Amen. Dapat ang lagi natin alalahanin ang Panginoon. Amen. Praise the Ang Lord. Diyos lang. Nakakalimutan na niya ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Nasa una, sabi nga ni Samuel, sabi ni Samuel sa kanya, kahit ikaw, Saul, ang tingin mo sa sarili mo, maliit nga lang din. Pero pinili ka ng mga Israelita bilang leader, bilang pinuno. At ginawa ka pang hari ng Diyos. Ano bang hanapin mo? Amen. Praise God. Pero talagang ganun ang tao kapag pinibless na, sabi nga kanina, kapag pinagpapala na tayo ng Panginoon, manatili pa rin tayong magpakumbaba. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya si Haring David, sabi ko kanina, ang pumalit kay Haring Saul. Kahit siya po ay shepherd sa Uilakaw. Praise God. Taga-alaga lang ng tupa. Kaya huwag po tayo mag-alala. Kahit tayo taga-tinda lang ng chicheria dyan, Sister Betty, pwede tayo gamitin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi po nakatingin ng Panginoon dyan, nakatingin po siya sa ating puso. Amen. Kung marunong tayo magpasakop, marunong tayo magpakumbaba, Praise the Lord. marunong tayong sumunod Yes. sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nang sabi ni Pastor, sabi niyo, pwede ba 2 days preparation? Okay lang ba sa'yo? Sabi ko, Pastor, with your prayer support and with God's will, Amen. okay, Pastor. Wala naman tayong magagawa kung gagamitin talaga tayo ng Panginoon, di ba? Yes. At hindi natin pwedeng tanggihan ng Panginoon. Sa totoo lang. Amen. Amen. Hindi natin pwedeng tanggihan. Once na tanggap ka na, naglingkod ka na sa Panginoon, kung ano dapat ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, magpagamit ka. Yes. Magpagamit ka sa gawain ng Panginoon. Praise the Hindi Lord. para sa iyong kaluwalhatian, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya, isa